revised guidelines at iba pang updates sa Public Utility Vehicle Modernization Program at transport cooperatives ating tatalakayin. Kasama po si Jesus Ferdinand Ortega, ang chairperson ng Office of Transportation Cooperatives ng Department of Transportation. Sir Ortega, magandang tanghali po. Tanghali sa inyo. Magandang tanghali. Tanghali, sir. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Okay, syempre sa mga nagtataka po, kasama ko ngayon ang ating legal expert ng Radyo Pilipinas. I would like to introduce my co-host, si Attorney Galang. Hi. Meron siyang programa sa Radyo Pilipinas, no, Attorney? Magandang tanghali po sa lahat. No? In-invite ko din ko kayong manood ho ng Usaping Legal every Saturday ho yan, 11 a.m. to 12 noon sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m. Ayan, okay ha. So, bukas na. Bukas, na, every Saturday. O sige. Maganda, meron tayong lawyer na kasama sa programa. Ikaw na magtatanong ng mga legal issues. Kilatisin natin. Sige, una po sa lahat, ano-ano po yung mga revisions na masasabi nating magpapadali sa proseso po nitong PUV Modernization Program? Yeah. Unang-una, after months and months na nag-ikot kami sa buong Pilipinas, LTFRB, OTC, DOTR, magkakaroon na tayo ng amended or revision ng franchising guideline which will be released in a week or two at makikita natin yung mga positive revisions. Initial dyan is tataas ang equity subsidy. From 160,000 ginawa na ng government to 280,000 pesos ang magiging tulong ng gobyerno sa pagbili ng modern vehicle. On the part of OTC, kailangan mo may paid up capital ng 300,000 for one co-op yun, ano? Sa hati-hati naman kayo. Ang ginawa namin, we are giving them a year to produce that amount. Hindi dali-dali. And among others, marami pa dyan regarding dun sa pautang sa mga bangko, a certain certificate is needed. Ngayon, alternative certificate na yan. So those are the things na revision and more para mas mapadali ang pagsali sa modernization at saka mapagaan ang pagsama dito ng ating mga transportation sector. Okay. Sir, sa revised guidelines po, no, kailan po yung deadline ng application for consolidation? Yeah. Ang deadline ng consolidation, yung pagsama ng mga transport sector, yung mga drivers and operators to form a cooperative, which is under my office, or a corporation, deadline yan is December 31, 2023. And for your info, 7 beses nang in-extend to ng gobyerno. It's more of tulong to. Yung pag-extend is more of tulong ng ating government para mas meron silang time. But sa ngayon, it is firm, it is final, and that is the deadline. Kaya kami, medyo double time, triple time to really reach out to these sectors para sumama na sila. Okay, so wala na pong extension yan, Wala sir? na. Wala na, yun na yun. That's Yun na it. yun, that's right. Okay, so matapos po ang filing ng application for consolidation, ano po ang susunod na proseso? Ang pinakasusunod na proseso ay yung pagkukuha na nila ng modern vehicles. No? Kaya sabi nga namin sa kanila, huwag niyo na munang problemahin, huwag niyo munang isipin na magmamadali kayo bumili ng mga modern vehicles because meron pang next step yon. So, pag sila consolidated na, so starting January, they will be given a certain period of time. As of now, ang pagkaalam ko is aabot to ng almost 3 years. Meaning, hindi ito asap ha. Meron silang panahon para bumili ng mga modern vehicles. Meaning, yung mga nag-consolidate, yung sumama na sa modernization, yung kanilang mga traditional jeepney, as long as roadworthy, pwede pa nilang gamitin yon. Sir, magkakaroon pa po ba kayo ng dialogo no, sa mga transport cooperatives tungkol dito sa revised guidelines upang mas mahikayat pa ang mga ito sa pagsulong ng pamahalaan ng PUV modernization sa bansa? Like what I said earlier, LTFRB, DOTR, OTC, nag-ikot na kami several times the past months sa buong Pilipinas. On the part of OTC, we will finalize Luzon, we will go to Visayas, to Mindanao, more, extend pa kami ng konti. Then after that, tapos na rin yung major consultation. We just had the major consultation 2 weeks ago. So, tapos na yan. So, magkakaroon na ngayon ng pag-re-release ng bagong guidelines. And that's what everybody is waiting for. Okay. So, sa ngayon po, sir, ilang porsyento ng na ang nag-consolidation sa mga operator at sa mga driver? We are reaching between 60 to 70% yan, no?
Yun yung ating parang at present, and target natin is a little more. Pero the government, we are aware na meron talaga dyan na siguro ayaw na maging drivers, maging operators. So like the last time I was here, Nina, meron tayong programa sa DOLE and sa TESDA. It's a livelihood program na ibibigay natin sa mga ayaw na. And good news is, based on the revision ng guidelines, i-improve pa namin yon. We will make it more attractive para mas makatulong tayo sa mga drivers and operators. I'm just curious, marami po ba ang nag-express na interesado sila dito sa alternative program na binibigay po ninyo? Yeah, in fact, DOLE and TESDA is waiting for our list. So, umikot nga kami sa Luzon at the moment. Like last year, there were like 4,000 to 5,000 ang nagsabi ng interesado sila. This year, I cannot say eksakto ilan, but definitely, if ayaw na nila maging drivers and operators, nandito ang government to give them that support. I just have a follow-up question po. Yung 4,000 to 5,000 na nag-express ng interest, out of how many? Depende yan kasi we have around 150,000 jeepney drivers and operators. So yung 4,000 na yan was on the part pa lang ng OTC yan. Meron pang listahan ng DOTR, may listahan pang LTFRB. So definitely, the number will be big. That's why they still have time if ayaw nilang sumama. And what are the usual jobs of na interesado sila? Ganito yun For TESDA and DOLE? Tama. Parang nag-o-order sila sa menu ng TESDA, may menu ang DOLE. So gusto nila, pwede silang magkaroon ng vulcanizing shop, o kaya turuan silang maging baker, or yung mga load ng cellphone. So maraming choices sila sa TESDA and DOLE, and it's really up to them kung ano yung close sa hearts nila. Sir, ano pa yung mga hakbang na ginagawa niyo po sa Office of Transportation Cooperatives para dito nga sa sinasabi natin, para may kayat naman yung mga tsuper na sumali dun sa mga kooperatiba? Yeah, parang ginagawa nga namin ngayon is parang nagla-last 2 minutes na kami, like umikot na kami sa Luzon. We'll be winding up Luzon next week. After that, Visayas, Mindanao. And then that's reaching out for the support at saka paghikayat. And then on the part of OTC, yung board meeting namin, we make it more than once a month na. We'll try to make it twice or more para mas marami na kaming maaprubahan sa mga nag-apply to be cooperatives. Those are the things na ginagawa namin. Okay, so yung about your program kanina, I still want to expound further kasi very exciting po itong opportunity kasi hindi naman lahat. Yung iba po kasi, yung iba matanda na, ayaw na nilang maging driver. O baka may iba pala silang talent. Sabi nyo nga, baker pala sila. Yes. Okay, so paano po nila ito gagawin? Meron ba silang kapital? Yeah, kasi ganito, merong capital yan, mga 30,000 ang magiging capital nila. It's not really in cash, It's more of mga produkto that can help them jumpstart into being a businessman or magiging entrepreneur. Ang maganda dito, kasama dito ang kanilang pamilya, ang kanilang asawa, ang kanilang anak, who could join to train to be an entrepreneur. So hindi lang to eksakto sa drivers or operators, it could be extended to their family members. So magiging family corporation sila. Meron rin po ba dyan para sa senior citizens? Kasi may ibang driver. Seniors na po, ayaw na mag-drive. Wala tayong age limit dito. Walang age limit dito as long as willing sila mag-train para maging ready sila to be an entrepreneur or to be a businessman. Okay, pasok sila sa mga requirements regarding this program. Sir, ito pang huli na lamang po. Ano po yung mensahe niyo po or paalala niyo sa mga transport groups at sa mga cooperatives natin? Yeah. Unang-una, salamat sa chance na yan. Ang gobyerno ay handang tumulong at tumutulong sa lahat para sumama sa modernization. Doon sa mga iilan na ayaw, meron tayong programa through DOLE and TESDA para tulungan kayo. Ngunit kailangan malaman natin na may deadline na tayo sa December 31. And after the deadline, lahat ng sumama sa programa will enjoy all the changes, all the good news ang tawag ko nga sa mga revision ng guideline para talagang tuloy-tuloy ang programa ng modernization, not only for the benefit ng ating mga drivers and operators, but most especially yung ating mga mananakay. Okay, sa mga ayaw pa pong sumali, baka meron po kayong mensahe sa kanila. May time pa naman po, di ba? Yeah. How are you, sa tingin niyo po ba meron pang sasali
doon sa sinasabi niyong natitirang ilan po bang percent na hindi sumasali? Ilagay mo na mga 20+% pa hindi Mga sumasali. 20+. In fact, merong dumating sa amin from Pangasinan, isang asosasyon sila, siyempre may mga konting discussion, more than half of the association pumunta sa amin at nag-forma ng kooperatiba. Ayun. So, ang punto dito is open ang office ng OTC, LTFRB, DOTR, because we expect, and I feel confident, mas dadami ang mag-a-apply in the next few weeks. Yes, lalo na po. At malapit na ang deadline, sir. But thank you so much for coming. And sa inyong oras po, Jesus Ferdinand Ortega, ang chairperson ng Office of Transportation Cooperatives ng Department of Transportation.